At syempre, ongoing itong habagat. Mhm. Nasa linya po natin ang Deputy Spokesperson ng Office of Civil Defense, si Sir Diego Mariano. Good morning, Sir Diego. Yes po, magandang umaga po at magandang umaga din po sa ating mga tagapakinig po. Oo. Sir, meron na ba tayong latest situation report kaugnay ng epekto ng bagyong Krising at ng habagat? Po, ngayong po no Mukhang ng So, subukan natin ulit. babalikan Ano? natin. Oo, Sir, dahil yung linya. babalikan ka namin na medyo magulo lang yung linya. Ayan, kasi syempre sila yung nakamonitor dyan, ano? Pag kayo po ay mapupunta, mapapasyal kayo sa Office of Civil Defense, marami silang monitoring dyan. Iba-ibang units. Iba-ibang units, Iba-ibang, galing sa lugar. mga field. Tapos may mga malalaking television sila doon. Iba-iba yung mga, parang ano ba? Parang MMDA na maraming Oo. TV na gano'n nakukuha Tapos nila ko yung mga tumatanggap report. sila ng report mula dun sa mga local DRRMOs kung ano yung sitwasyon sa iba-ibang lugar. Kung may nawawala, kung ano yung epekto, may kailangan ba ng tulong. Yes, dapat para pumapasok sa kanila yung mga reports kung saan mang field unit nila nanggagaling yon. So bukan ulit natin ang linya ni Sir Diego Mariano. Hello, Sir Diego. Yes po, magandang umaga po. Much better. Oo, sir. Balikan lang ulit namin. Ano po ang latest situation kaugnay ng bagyong Krising at ng habagat? Opo, itong bagyong Krising po ay nag-iwan po ng medyo malaking epekto po, no? So sa ngayon po, as of latest report po natin, meron po tayo na italang 370,000 na katao po o katumbas po 120,000 na pamilya po ang naapektuhan po nitong bagyo. Sa numero pong yan, nasa mahigit 6,000 na pamilya po o 22,000 na katao po ang nasa loob po ng ating mga evacuation centers at mahigit 5,200 po na pamilya ang nakasalukuyang nakikituloy po sa kanilang mga kamag-anak or kaibigan po. So marami-rami din po ito, Sir Diego. Saan mga lugar po ito? Ang karamihan po dyan ay nasa Region 3 po, no, na meron pong 40,000 na pamilya ang naapektuhan po. Ang nasa karamihan po ng mga nasa evacuation centers naman po ay nasa Mimaropa naman po na meron pong mahigit 2,200 na pamilya po ang nasa mga evacuation centers po. So far, meron ba tayong mga reported missing or fatalities, Sir Diego? Opo, unfortunately po, meron po tayong reported na tatlong nasawi po na nasa Region 10 at 11 po, no? Na tayo po patuloy po na binavalidate po namin kung ang sirkunstansya po ng kanilang pagkamatay ay may kinalaman po dito sa nagdaang bagyo po. What about yung missing, Sir Diego, or mga nasaktan? Nasugatan. Oo. Opo, for the injured at missing po, meron din po tayong tigatlong naitala po. Saan mga lugar po ito, Sir? For the missing po, nasa Region 6 po, meron po yan sa bandang Antique po. Then sa injured po, nasa Region 12 po. Ayun. At ganun ba kalakas ang epekto nung Krising dyan sa sinabi nyo kanina na Region 10 and 11 na may tatlo na nasawi? Actually po, yung kung tatanungin po natin, ang Krising po ay naghahatak po ng habagat na siya pong habagat po talaga yung nagpapaulan po dito po sa bandang area na po ito dahil ang Krising po ay nasa bandang norte Kaya at nga. hinahatak lang po yung habagat. So most probably yung habagat ang naging dahilan nitong pagkamatay nitong tatlong individual. Opo, yan po yung ating tinitingnan kung ito po ay talagang sila po yung nagdulot ng pagkamatay ng naitala po natin. Based sa latest situation report, sir, meron pa ba tayong mga flooded areas as we speak? Opo, as we speak po, nakapagtala po kami ng 673 areas na binaha. Sa numero pong yan, ang kasalukuyang baha pa rin po ay nasa 262 na areas po ang baha pa rin po. Marami-rami din ito. Pero gaano kalaki po yung baha na yan na idinulot nitong mga pag-uulan? Opo, ito po ay iba't ibang antas ng baha po, no? Pero karamihan po dyan kasi yung catch basin yung mga area. Lalo na po sa may bandang Central Luzon, which is yung mga
ulan sa bandang norte, especially sa Ilocos, sa Car area, is bumababa po dito sa Region 3. So, yan po yung isa sa mga dahilan, yung mga dahilan ng pagkabaha po natin. Sir, kanina nakausap namin ng Department of Agriculture regarding naman doon sa agrikultura. Sa part ba ng OCD, meron na tayong initial data doon sa pinsala o epekto ng bagyo at habagat sa agrikultura at saka sa mga infrastruktura? Sa infrastruktura po, no, meron po akong naitalang 11.5 million worth of damage, which is ang laman po niyan is more on flood control infrastructure sa may bandang Ilocos po, no. For the agriculture naman po is iniintay pa po namin yung official report ng Department of Agriculture po. Yan ang inaantabayan na natin sa mga susunod na araw siguro, tsaka nyo lang marireceive yung mga report. So far sir, mayroon pa ba tayong mga ongoing na rescue operations, kung meron man, ay sinasagawa dito sa mga lugar sa bansa na naapektuhan matindi nitong bagyo at habagat? Sa kasalukuyan po, patuloy po yung pagmamonitor ng ating mga LGUs, mga regional offices, dahil bago pa po pumasok yung bagyo, marami na rin po tayo na preemptive evacuate, no? So mga around 850 families din yung nailikas natin bago pa pumasok itong bagyo. Kaya sa ngayon po, pinimonitor na po namin kung meron pa pong mga tayong kababayan na naiwan pa po sa kanilang mga kabahayan. Ayun. So with that, Sir Diego, salamat po sa pahabol update. daw ang ating Des. Ayun. Okay, Sir, sige. ilan ang lugar o ano-anong lugar ang nagdeklara ng state of calamity so far? Sa ngayon po, nakapag-transmit pa lang po ng kanilang official declaration is yung sa may Umingan, Pangasinan pa lang po. Yung meron kaming kopya ng kanilang declaration of state of calamity. Ayun, isa pa lang daw yung nakapag-transmit state of calamity, Umingan, Pangasinan. Alright. With that, salamat po Sir Diego. Maraming salamat din po at mag-ingat po tayong lahat. Salamat po. Yun. State of calamity, Umingan, Pangasinan. Yun pa lang ang Hilingan, walang pinoprotektahan.